Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manoy Dori. Taong 1973, Valencia, Bukidnon. Noong mga panahong ito, isang hamak na tindero ng tubo lamang itong si Manoy Dori. Sa edad niyang 30 anyos, wala pa siyang pamilya. At sa kanilang magkakapatid, siya na lang ang nakikitira sa bahay ng mga magulang niya. Matanda na ang kanyang ama't ina, kaya obligasyon niya na alalayan at tulungan ang mga ito. Tumutulong naman ang mga kapatid niya pero hindi yun araw-araw. Madalas, sa kanyang lahat ng pasanin sa buhay na hindi naman niya ginusto. Maraming pagsisisi si Manoy Dori Pinuno, pero sa kabila ng lahat ng yon, natutunan niyang tanggapin ang tadhana. Batid niya na yon ang buhay na para sa kanya, kaya hindi niya na yon tinutulan pa. Ang iniisip na lang niya, isang karangalan na mapagsilbihan ng kanyang mga magulang sa panahon na nanghihina na sila. Dahil sa ganun niyang paniniwala, araw-araw ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya. Palagi mang kapos, ang importante umuusad sila kahit konti. At sa loob ng halos 5 taon, ganun palagi ang kanyang estado. Sa bawat taong dumaraan, parang walang nagbabago. Nakakasawa ang ganoong buhay dahil kagaya ng iba, gusto rin niyang umangat kahit papaano. Pangarap ni Manoy Dori na yumaman sa buhay para matulungan niya ang mga magulang niyang naghihikaos at nagtitiis sa araw-araw. Pero ang pangarap niyang yon ay mananatiling pangarap. Sa bawat umaga kasi na nagigising siya, unang bubungad sa kanya ay ang realidad ng buhay na meron sila. Kaya kalaunan, hindi na rin siya umasa na makakaalis sila sa ganoong sitwasyon. Nakakapanlumo ang realidad, pero pilit siyang nagpapatuloy. Siya nga pala Pinuno, kahit nasa edad 30 na itong si Manoy Dori, aminado siya noon na wala siyang kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. May mga naririnig siyang kwento, pero di naman niya yun pinaniniwalaan. Deboto kasi siya ng Kristyanismo, kaya anumang paniniwala na nasa labas nito, hindi niya pinaniniwalaan. Isa itong kasalanan para sa kanya, kaya itinuturing niya ito na isa sa mga bagay na walang kabuluhan. Dahil sa ganong paniniwala, kung kaya't sa loob ng ilang dekada, hindi siya namulat sa katotohanan. Wala ring kaalam-alam itong si Manoy Dori na sa taon pa lang ito, mangyayari ang isa sa mga kaganapang habang buhay niyang dadalhin. Nagsimula ang lahat nung makilala niya ang kaibigan niya na itago na lang natin sa pangalang Binong. Taliwas sa kanya, walang direksyon ang buhay ni Binong. Manginginom ito, maraming bisyo, at higit sa lahat, wala ng pamilyang nililingon. Gayunpaman sa kabila ng ganun itong pag-uugali, hindi may pagkakailang mabuti itong tao. At yon ang nagustuhan dito ni Dori. Kapag kasi naglilibot siya, palagi itong sumasama sa kanya. Tumutulong din ito sa negosyo niya, kaya kalaunan, pinagkatiwalaan na rin niya ito. Maliban din sa bagay na yon, madalas itong sumama sa kanya kapag namumundok siya para gumapas ng mga panindang tubo. Hindi madali ang pagnenegosyo ng tubo, Pinuno. Bukod sa maliit na kita, marami ka ring sakripisyo na kinakailangang gawin. Hindi rin biro ang pangunguhan nito, lalo pat kilo-kilometro ang lalakarin mo pagkatapos mong makakuha ng mga tubong ligaw na tumutubo sa paanan ng bundok. Di hamak kasi na mas masarap ang mga ganoong tubo kumpara sa mga tubong nakasanayan ng palakihin ng mga magsasaka. Sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama, madalas na itong manatili sa bahay nila. Dito na rin niya nalaman na dati pala itong manggagamot. May pamilya na rin ito, pero sa kasamaang palad, iniwan niya yon dahil sa mga pangyayaring naganap sa buhay niya. Yun lang ang ibinahagi nito sa kanya dahil ayon kay Binong, marami sa kanyang nakaraan ang pinipilit na niyang kalimutan
para tuluyan na itong matakasan. Nang marinig niya ito, hindi na siya nagsalita pa. Pinili na lamang niyang respetuhin ang nakaraan ng kaibigan niya dahil alam niya na mas makakabuti ito para sa kanilang dalawa. At kung iisipin, wala naman siyang pakialam sa mga ganoong bagay. Ang importante, maayos ang pagsasama nila. Yon ang pagkakamali niya. Dahil lingid sa kanyang kaalaman, may malaking atraso itong si Binong sa mga nilalang na ayaw na nitong pag-usapan. Ilang araw pa nitong itinago sa kanya ang tungkol sa bagay na yon hanggang sa magdesisyon na itong magsalita ukol dito. Isang gabi, habang nag-iinuman sila, nalasing ng husto itong si Binong. Marami na itong mga bagay na sinasabi sa kanya hanggang sa madapo ang usapan nila sa nakaraan nito. Pagtanong dito ni Manoy Dory ukol sa nangyari sa kanyang pamilya, bigla na lamang itong napatahimik. Mag-iilang minuto rin itong hindi nakasagot bago ito nagwika sa kanya ng, "Alam mo Dory, hindi totoong iniwan ko sila. Mahal na mahal ko ang asawa at anak ko, kaya hindi ko sila kayang iwan. Pero wala akong magagawa. Kamatayan na mismo ang bumukod sa amin. Araw-araw kong pinagsisisihan ng gabing yun. Kung alam mo lang kung gaano ko katagal hiniling sa Panginoon na sila'y muling masilayan." Pagkasambit ni Binong ng mga katagang ito, agad itong humagulgol sa pag-iyak. Nang mapansin naman ito ni Manoy Dory, hindi niya maipagkakaila ang pagkagulat sa ikinilos ng kaibigan niya. Ang buong akala niya kasi, pariwara itong tao at masama ang ugali nito sa sarili nitong pamilya. Kaya naman ang mga sinabi nito sa kanya ay talaga namang hindi niya inaasahan. Maya-maya pa, pagtigil nito sa pag-iyak, kaagad nitong nilaklak ang natitirang alak. Matapos nun, dali-dali itong tumayo at nagpaalam na sa kanya. "Sige Dory, mauna na ako ha. Bukas ulit. Isama mo ako palagi sa mga lakad mo para naman makalimutan ko na ng tuluyan ang mapait kong nakaraan." Nang marinig niya ito, napatango lang naman siya. Pag-alis ng kanyang kaibigan, dali-dali naman siyang pumasok sa loob ng bahay habang inaalala ang mga napag-usapan nila. Kahit kasilasing silang dalawa, hindi niya maipagkakaila na nagsasabi ito ng totoo. Pagsapit ng sumunod na araw, ganun ulit ang trabaho nila. Pero sa pagkakataong yun, hindi lang tubo ang kanilang dala. May mga halo na itong saging at iilang piraso ng mga gulay kagaya ng sitaw, sili at kalabasa. Lahat yon kinuha nila sa bundok, kaya yung presyo nito naaayon sa kanilang pagod. Nauunawaan naman ito ng mga mamimili, kaya hindi na yon gaanong tumawad. Ayon kay Manoy Dory, ang araw na yon ang isa sa mga araw na marami silang kinita. Umabot sa mahigit 100 ng perang hawak-hawak niya noon, kaya naman pagdating nila ng bahay, kagad nila itong pinaghatian. Pantay ang hatian nilang magkaibigan, nang sa gayoy wala silang maging samaan ng loob. Magmula noon, palagi na silang nagdadala ng gulay galing bundok. Hindi na rin siya gaanong nahihirapan sa pagpapasan dahil karamihan sa mga ito si Binong ang nagdadala. Ang ipinagtataka niya lang, hindi ito basta-bastang napapagod. Nihingal wala siyang naririnig. Tapos pagdating nila ng baryo, napakasigla pa nito. Noong una, inakala niya na dahil ito sa tangang anting-anting ni Binong, pero wala naman siyang nakitang bagay na posibleng pagkukunan nito ng lakas. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't dito na siya dahan-dahang naghinala. Nagtagal ng 1 linggo ang pagdududa ni Manoy Dory bago siya nagdesisyong dayuhin ito sa bahay sa kalaliman ng gabi. Inakala niya kasi na madadatnan niya itong nagdarasal ng karga, pero hindi ganon ang naabutan niya. Dahil pagsilip niya sa bahay nito, nakita niya itong si Binong na hubot-hubad at nakahiga sa sahig kung saan naroon ang hindi mabilang na mga kobra.
Nagkaroon na rin ito ng kaliskis sa katawan, tapos nanilaw ang mga mata nito, kasabay ng pagkakaroon nito ng dilang halos 3 dangkal ang haba. Nagsimula na rin yung umangil habang dahan-dahang tumatayo. Matapos niyang masilayan ang nilalang na yon, di siya nagdalawang isip na kumaripas ng takbo. Bagaman blanko ang kanyang isipan, mabilis niyang tinahak ang daan sa paniniwalang nanganganib siya sa lugar na yon. Pero di pa man siya nakakalayo, muli niyang narinig ang angil ni Binong. At sa isang kisap mata, bigla niya itong nakitang nakatayo sa harapan niya. Karumal-dumal ang itsura nito, kaya kaagad nanigas ang kanyang katawan, kasabay ng pagdilim ng kanyang paningin. Subalit, nang akmang mawawala na siya ng ulirat, bigla siya nitong inihipan ng dasal. At ang dasal na yun pinuno ang nagpanatili ng kanyang wisyo. Sa muling pagmulat niya, nakita niya itong kalong-kalong na ang ulo niya. Nasa ordinaryo na rin itong anyo, kaya hindi na siya gaanong nakaramdam ng takot. Pagkalma ng kanyang isipan, dito pa lang siya napatanong ng, Binong? Anong nangyari? Paulit-ulit niya itong sinabi sa kaibigan niya, kahit alam niya ang tunay na rason kung bakit sila naroon. Mahabang istorya, Dory. Umuwi na muna tayo. Baka may makakita sa atin dito. Nang marinig niya ito, hindi na siya nakaimik. Sumunod na lang siya hanggang sa makauwi na siya ng bahay nila. Pagdating nila roon, kaagad namang umalis ang kaibigan niya. Kinabukasan, nadatna niya ito sa labas ng bahay na nagkakape kasama ang tatay niya. Masayang nag-uusap ang dalawa na para bang magkaibigan na rin ang mga ito. Pagsilay naman niya rito, dali-dali siya roong lumapit. Hanggat maaari, naging kalmado siya upang maunawaan ang lahat ng bagay na nagpapagulo sa isipan niya. At sa pagharap nilang dalawa, kaagad naman niyang napansin ang pagiging seryoso ni Binong. Hindi ito nagsalita hanggat hindi niya yun sinisimulan. Maya-maya pa, kasyual siyang nangumusta habang nag-iipon ng lakas ng loob upang ilahad ang mga gumugulo sa isipan niya. Nang mapansin naman ito ni Binong, bigla itong nag-usal ng 2 buhay na salita hanggang sa mapansin niya na bigla na lamang tumigil sa paghinga at paggalaw ang kanyang ama. Huwag kang matakot, Dory. Tinigalpo ko lang ang tatay mo. Kailangan ko itong gawin para mapag-usapan natin ng maayos ang mga katanungan mo. Tama ka ng hinala. Hindi ako ordinaryong tao. Pero huwag kang mangamba dahil hindi naman ako katulad ng iba. Nagpapasalamat ako sa iyo, Dory, dahil nagtiwala ka sa akin. Kasalanan ko rin naman kung bakit ka nagkakaganyan. Kung sana, noon ko pa sinabi sa iyo, wala sana tayong naging problema. Kaso, natatakot ako noong sabihin sa iyo ang totoo dahil baka husgahan mo rin ako. Nang marinig ito ni Manoy Dory, lahat ng takot na nararamdaman niya bigla na lamang nawala. Paunti-unti, naunawaan niya ang ibig iparating ng kanyang kaibigan. At sa halip na magalit dito, tinanggap na lamang niya kung ano ang totoo. Ilang araw din nilang pinag-usapan ng tungkol sa bagay na yon hanggang sa malaman niya ang lahat. Pagkatapos nito, nanatiling walang nagbago sa kanilang dalawa. At kahit alam na niyang hindi pangkaraniwang tao ang kaibigan niya, nanatili pa rin siya sa tabi nito. Gusto niya kasi ipakita kay Binong na palaging nagdadamayan ang totoong pamilya, anuman ang dumating na hamon sa buhay. Hanggang sa unti-unti, nasanay at natanggap na niya ang totoong pagkatao ng kaibigan niya. Hindi naglaon, lumipat na rin ito sa kanilang pamamahay para mas matulungan pa nito ang kanyang mga magulang. Di naman ito ipinag-alala ni Manoy Dory, gawa ng kilalang-kilala na niya si Binong. Akala niya, habang buhay ng magiging maganda ang kanilang pagsasama, pero lingid sa kanyang kaalaman, malapit nang dumating ang kalbaryo na hindi niya malilimutan.
At nagsimula ito pagtungtong ng buwan ng Disyembre. Isang araw nagtaka na lamang siya nang biglang umuwi sa kanila si Binong na halos hindi niya makausap. Alam niya na may problema ito kapag nananahimik, kaya kaagad niya itong nilapitan para subukang kausapin ng mahinahon. Paulit-ulit din niya yung pinayuhan hanggang sa hindi na rin siya matiis ni Binong. Pagkatitigan nilang dalawa, napabuntong hininga lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Pasensya ka na. Hindi dapat ako nagkakaganito. Ang kaso lang kasi, malaki ang problema ko ngayon." "Ano naman yun, Binong? Sabihin mo lang. Baka meron ako may tulong." "Wala kang may tutulong, Tol. Ang makakatulong lang sa akin ngayon ay ang sarili ko. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng bagay na ikakapahamak mo at ng magulang mo. Dory, isusunod na ako ng mga kauri ko. Kailangan nila ako sa aming lugar dahil ako lang nag-iisang aswang na manggagamot. Hindi ko alam kung ano ang rason ng pagpapatawag, pero sa pagkakataong ito, mukhang hindi ko na sila matatanggihan." Nang marinig niya ito, agad naman niyang inilahad na wala yung problema. Dagdag pa niya na, maaari naman siyang umalis, pero bumalik siya pagkatapos ng trabaho niya. Ngunit nang marinig ito ni Binong, tila bang hindi ito sang-ayon sa naiisip niya. "Kung sasama ako sa kanila, hindi na ako makakabalik. Ang mga katulad kong takas at taksil, aalipin sa aming pugad. Sa lugar na yon, mas masahol pa ang magiging kalagayan ko sa hayop. Pero kung hindi naman ako sasama sa kanila, kayo ang mapapahamak. Ayoko mangyari to, kaya ako na lang ang magsasakripisyo." Matapos nitong magsalita, kaagad itong napayuko ng ulo. Marami pa sanang sinasabi si Manoy Dory rito, pero halatang hindi na yon nakikinig. Maya-maya pa, dito na siya nagbahagi ng mga plano para matulungan ito. Anya, hindi imposibleng makahanap sila ng paraan kung papaano ito matatakasan. Dagdag pa niya na, kung pag-uusapan nila ito ng may talino, posibleng malamangan nila ang kalahi ng kaibigan niya. Dahil sa kanyang sinabi, medyo napukaw niya ang atensyon ni Binong. Aminado ito na merong paraan para matakasan ang ganoong sitwasyon, pero nangangailangan ito ng maraming tulong at sakripisyo. Alam din ito na hindi magiging madali ang naiisip nilang plano dahil sa matinding pangangailangan ng mga kauri niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, tinanong ito ni Manoy Dory kung ano ang mga kahinaan nito. Maaari kasing sa pamamagitan ng kanilang kahinaan, makaisip sila ng magandang ideya. Nang marinig naman yun ni Binong, medyo nag-alangan itong magpaliwanag sa kanya, pero sa bandang huli, wala na rin itong nagawa. "Marami kaming kahinaan, Dory. Isa na ritong pagiging bingi at bulag namin kapag nasa kuweba kami. At kagaya ng iba, kalaban din namin ng tubig alat. Takot kami sa asin at pinangingilaga namin ang usok ng balat ng nyog. Pero kapag desperado na kami, lahat yan kaya naming pagtiisan. Kaya masasabi ko talaga na hindi dapat pagkatiwalaan ang aming mga kahinaan." Nang marinig ito ni Manoy Dory, hindi na siya nakapagsalita. Dumaan ang mga araw, kumonsulta na rin siya sa mga albularyo para malaman ang mga gagawin niya. At dahil dito, kung kaya't nakakuha siya ng mga pangontra at sandata. Kabilang sa mga sandatang yon ay ang talibong niya na binasbasan sa simbahan at ang ilang mga anting-anting na pinaniniwalaan ng mga albularyong magbibigay sa kanya ng lakas. Aminado siya na hindi dapat siya nagpapaniwala sa mga ganoong bagay, pero sa pagkakataong yon, tanging ito na lamang ang masasandigan niya. Hindi siya maaaring manatili sa loob ng bahay nila at magdasal para sa kaligtasan ng kanyang kaibigan. Ika nga ni Manoy Dory, ang dasal na walang gawa ay walang kabuluhan. Pagkaraan ng isang linggo, wala namang nangyaring hindi inaasahan. Ang kaso lang, pagtungtong ng Lunes,
bigla na lamang silang naalarma matapos may lumapag na nilalang sa bubungan ng bahay nila. Si Binong ang unang nakapansin nito, kaya siya rin ang unang lumabas. Bahagyang nagpang-abot ang dalawa bago nila yun marinig na bumagsak sa bakuran. Dala ng kuryosidad ni Manoy Dory, kaagad naman siyang lumabas. Pagsilay niya rito, nakita niya ang dalawang aswang na nagtutulong para gapusin ito. Ang kaso lang, hindi natinag si Binong. Pilit yung nakipaglaban kahit makailang ulit na itong napupuruhan. Hindi nagtagal, nang mapagtanto niyang nanganganib na ang buhay nito, dito na siya nagdesisyong tumulong. Punong-puno man ng takot si Manoy Dory, buong tapang siyang lumabas at sumugod sa dalawang nilalang. Paglapit niya rito, kaagad niya itong pinagtatataga habang paulit-ulit na pinagmumumura. Di rin niya yung tinantanan hanggat hindi ito nakakalabas ng bahay nila. At dahil sa ginawa niya, kung kaya't napilitan ng mga ito na magsipulasan papalayo. Wala na kasi itong lakas na lumaban pa dahil sa pakikipaglaban sa kanilang kalahi. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, kaagad niyang inakay si Binong papasok ng bahay nila. Wala man siyang kaalaman pagdating sa panggagamot. Sinubukan niya itong tulungan hanggang sa nagkaroon na ito ng lakas para paghilumin ang mga pinsala sa kanyang katawan. Nang masipat naman niyang unti-unti na itong nagkakalakas, dito niya na yun hinayaan. Binong, kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Pangako, kahit ano kukunin ko, basta gumaling ka lang. Huwag ka nang mag-abala, Dory. Hindi naman ito ganun kalala. Ang alalahanin mo ay yung mga mangyayari sa susunod na araw. Dahil sa nangyaring ito, kaya paniguradong dadagsain nila tayo rito. Nang marinig niya ang sinabi nito, kaagad naman siyang nag-isip ng paraan. Ilang minuto pa ang lumipas, isa lang ang sumagi sa isipan niya, at yun ay ang tulong mula sa mga albularyo na kanilang kakilala. Kaya pagsapit ng sumunod na araw, personal niyang binisita ang mga ito para humingi ng tulong. Nag-aalangan man dahil hindi pangkaraniwan ng kanyang kaibigan, pilit siyang nagbakasakali. Pagdating niya sa bahay ng albularyo, di na siya nagpaligoy-ligoy sa pakay niya. Kagad niya itong inilahad hanggang sa magulat ang lahat ng nakarinig sa kanyang istorya. Maya-maya pa, lumapit sa kanya ang isang matandang manggagamot. Pagharap nilang dalawa, tinitigan siya nito ng mata sa mata habang nagwiwika sa kanya ng, Nahihibang ka na ba? At bakit naman kami tutulong sa sigalot ng mga aswang? Hindi pa kami baliw para gawin ang pinapakiusap mo. Dory, may limitasyon ang aming pagtulong, lalo na sa mga katulad ng kaibigan mo. Hanggat maaari, ayaw naming makisawsaw sa gulo ng isang lahi para hindi kami madamay. Sana naman maunawaan mo. At isa pa, nabigyan ka na namin ng mga karga, hindi ba? Kung gusto mo talaga siyang tulungan, yon ang gamitin mo. Matapos nitong magsalita, kaagad naman siya nitong pinauwi. Literal na ipinagtabuyan na siya nito dahil nakikita ng albularyo na walang saysay ang mga bagay na kanyang sinasabi. Masakit man ito para sa kanyang parte, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Pag-uwi niya sa kanila, ramdam niya ang panghihina ng katawan niya. Gusto niya noong tulungan ng kaibigan niya pero ano naman ang magagawa ng isang hamak na taong katulad niya? Ilang minuto pa ang lumipas. Nang madatnan na niya ito, bigla niyang naalala ang tungkol sa kuwebang malapit sa lugar nila. Nagkukubli ito sa bukana ng gubat na halos ilang kilometro ang layo sa baryo. Nang maalala niya ang tungkol dito, unti-unti niyang naramdaman ang pag-asa. Walang sabi-sabi, kagad niyang nilapitan ang kaibigan niya para ilahad ang naisip niyang plano. Pagsilay naman ito sa kanya, napansin niya na pinanghihinaan na ito at parabang handa na yung sumuko. Nabago lang ito nang magkaharap na silang dalawa.
Binong, humanda ka dahil may pupuntahan tayo. Pagkasambit niya ng mga katagang yan, kaagad naman niya yung iniwan. Nagmamadali siya noong pumasok sa loob ng bahay para abisuhan ang kanyang mga magulang ukol sa balak nilang pag-alis. Nagtataka man ang tatay niya, wala itong nagawa kundi ang sumang-ayon sa balak niya. Ilang minuto pa ang lumipas, lumabas siya ng kwarto, bitbit ang mga gamit na kakailanganin nila. Kumuha rin siya ng ilang galong langis para madali sila roong makagawa ng sulo. Matapos niyang matipon ng lahat, dito siya bumalik sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan para ilahad ang kanyang binabalak. Dory, saan ba kasi tayo pupunta? Ano ba ang binabalak mo? Nang marinig niya ang tanong nito, agad niyang ipinaliwanag ang tungkol sa kuweba na pawang iilang tao lamang ang nakakaalam. Ayon sa kanya, na ang kuwebang yon ay ginawa pa noong panahon ng giyera. Bibihira lang ang nakakaalam nito dahil lahat ng taong gumawa at nakakita rito ay pinatay noon. Dagdag pa niya na wala siyang pruweba na umiiral nga ang kuweba sa gubat, pero kailangan nilang magbakasakali na ito ay totoo. Dahil sa oras na totoo ito, iyon ang susi para maitakas niya si Binong sa kamay ng mga kalahi nito. Nang marinig naman yun ni Binong, bigla itong napatingin sa kanya habang sumasagot ng, "Baliw ka talaga, Dory. Paano kung wala? Ano ngayon ang gagawin mo?" "Kung wala, sabay tayong pupunta sa lugar nyo. Wala na akong pakialam, Binong. Basta sa ngayon, ang gusto ko matulungan kita sa abot ng aking makakaya." 2 oras ang lumipas. Narating nila ang gubat. Halos 3 oras din sila ritong naghanap bago nila nakita ang isang bukana ng kuweba na nakatago sa kumpol ng malalaking puno. Hindi madaling pasukin ang kuwebang yon, pinuno, lalo pat ang daraanan nito halos kakasya lang ang isang tao. At para rin makapasok ka, kailangan mong gumapang na parang uod papailalim. Sa pinakadulo nitong bahagi, may isang malaking silid na siyang nagdudugtong sa iba pang mga daraanan. Ubod din ng dilim sa lugar, animoy ilang dekada na itong hindi napapasukan ng araw. Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila ang mga lumang kagamitan. May mga nakita rin silang kalansay na animoy pagmamay-ari ng mga sundalong namatay. Habang pinagmamasdan nila ito, kaagad naman nilang inihanda ang mga dala nilang sulo. Tinakpan din nila ang bunganga ng kuweba para hindi makalabas ang liwanag ng siga. Matapos nun, bahagya naman silang nagpahinga para makapaghapunan. Wala na silang ideya kung anong oras na, pero malakas ang kutob nila na malapit nang dumating ang kanilang mga kalaban. Sumapit ang gabi. Habang nagbabantay si Binong, bahagya namang natulog si Manoy Dory. Nakapikit man ang kanyang mata, hindi niya may pagkakaila na gising ang diwa niya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla siyang napabalikwas nang may marinig siyang atungal mula sa ibabaw ng lupa. May mga narinig na rin silang mga nilalang na nagpaikot-ikot sa bukana ng kuweba na parabang alam na ng mga ito ang lokasyon nila. Kaya naman walang sabi-sabi, kaagad na silang pumwesto sa bunganga nito. At mula roon, dahan-dahan na nilang pinadaloy sa mga damit ang langis na kanilang daladala. Ang plano, sisilaban nila ito sa oras na may makita na silang ulo ng aswang na humawi ng damit na itinakip nila. Ang labi nito ang magsisilbi nilang pangharang upang hindi sila basta-bastang mapasok ng iba pa nitong mga kasama. Di naman sila nababahala sa usok na maaari nitong malikha, lalo pat may maliliit na butas sa kisame ng kuweba. Nagdudugtong ang mga butas na yon sa ibabaw, kaya nangangahulugan ito na wala ring limitasyon ang hangin sa ilalim. Maya-maya pa, nangyari na nga ang mga pinag-usapan nila. Ilang segundo lang ang lumipas, may umusli ritong ulo ng aswang na siya namang dali-dali nilang sinilaban.
Paglamon dito ng apoy, kaagad naman itong nagpumiglas, pero labis itong nahirapan. Bukod kasi sa makipot ang bunganga, sapilitan din itong itinutulak pabalik ni Binong. Ilang minuto pa ang lumipas, dahil sa laki ng apoy, tuluyan na ring namatay ang nilalang na yon. Ayon sa kanila, 3 araw na natili roon ng labi upang magsilbi nilang trangka sa mga aswang na gustong kumuha sa kaibigan niya. At sa paglipas ng mga araw, hindi sila tinantana ng mga ito. Marami itong ginagawang paraan para makapasok, pero hindi yun nagtagumpay. Isipin nyo, 1 buwang na natili sa ilalim ng lupa, si Manoy Dory at si Binong. Wala na silang makain noon, kaya nagtsatsaga na lang sila sa mga hayop at tubig na walang katapusang tumutulo sa mga ugat ng puno. Ito ang bumuhay sa kanila sa hindi kaaya-aya nilang sitwasyon. Pagkaraan ng 1 buwang pagtatago, nawala ang mga nilalang na gabi-gabi sa kanilang bumibisita. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam sila ng katahimikan sa lugar na yon. Ayon kay Manoy Dory, na dahil sa pagkagutom noon ng kaibigan niya, kung kaya't napilitan na itong kainin ang nasunog na kalahi nito. Itong naging pantawid ng kanyang kaibigan para hindi ito masiraan ng bait. Pagkaraan pa ng 1 linggo, nang mapagtanto nila na wala na ang mga nilalang, dito na sila nagdesisyong lumabas. Kagad silang umuwi sa kanilang bahay para ilahad sa kanyang mga magulang ang nangyari. Dagdag pa niya na, magmula noong nakauwi sila, wala na silang nakitang kauri ng kaibigan niya. Yun bang, parang naglaho na lang ito na parang bula. Wala silang ideya kung ano nangyari rito, pero may kutob si Binong na patay na ang mga ito. At magmula noon, pilit nilang kinalimutan ang lahat. Kalaunan, nang magkaasawa na itong si Manoy Dory, nanatili pa rin sa tabi niya ang kaibigan niya. At hanggang sa pagtanda niya, hindi na sila nagkahiwalay pa. Ayon sa kanya, na sa lahat ng taong nakilala niya, si Binong ang naging definasyon ng totoong kahulugan ng kaibigan. At magmula rin noon, dahil sa talino ng kanyang kaibigan, naging bantog itong manggagamot. At kinilala ito bilang si Binong, ang aswang na manggagamot ng Bukidnon.